Sa pagkakataon pong ito, isa na namang makabuluhang talakayan ang aming ihahatid sa inyo ngayong gabi. At ngayon po, pag-uusapan natin ang newly inaugurated DBM Cordillera Administrative Region Building. Yan, malapit yan sa may Baguio, di ba? O parang, oo. Yes. I think parang naisama natin ito dati sa ating budget news. Yes, oo. At ayon po kay Secretary Pangandaman, yun daw bagong building R ng DBM sa CAR ay magbibigay ng better service delivery. Ayun. Kaya naman, natutuwa po tayo mga kaibigan, mga ka-budget peeps, dahil napaunlakan tayo ni RD Irene Gahid ng DBM CAR o Cordillera Administrative Region para talakayin po ang mga bagay na ito. Magandang gabi po, RD Irene. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am, sir. Welcome po kayo? Sa Baguio City. Nandito pa ako sa office. Ayun, napakasipag ni ma'am. Sa bago naming office. Wow. Kamusta po kayo, ma'am? RD? Okay naman po. We are doing fine. Oo. Tanungin lang namin, gaya ng tinatanong namin sa iba naming mga guests, kailan po kayo nagsimulang magserbisyo dito sa Department of Budget and Management? Sir, I entered government in 1986, but for 2 years ko lang sa local government unit. And then I transferred to the Department of Budget and Management Regional Office as regional accountant in August of 1988. Ayun. Hanggang ngayon. So it's about 36 years na po ako sa Department of Budget and Management. Matagal na, Matagal Jenny, na, oo. 3 dekada po. Oo. Yes. Alam mo, kanina yung binabanggit natin ng RD, no? Nung July 4 po pala ay pinasinayahan po ni Secretary Mina yun pong bagong office building nga po diyan sa ng DBM, no, diyan po sa Cordillera Administrative Region Office. Baka po pwedeng makwentuhan niyo po kami ano pong nangyari nung inaugurasyon at kamusta ho yung pagtanggap ng mga empleyado? Nung July 4 po, we have meron kaming dalawang activities po. So the secretary graced 2 occasions, yung 3-day seminar namin on public financial management competency program for the local government units, and then yung inauguration ng aming office. So, of course, we, the employees of DBM CAR, are very grateful to the leadership of Secretary Pangandaman. However, the construction was started since the time of Secretary Wendell Abisado, and then OIC Secretary Rose Tina Kanda, then finished during the term of Secretary Pangandaman. So tatlo pong secretary ang dumaan. Kasi syempre it took some time to finish. At ngayon ay natapos na nga. RT Irene, ito na po ba yung magiging bagong regional center ng DBM CAR? At kailan po kayo lilipat dito kung sakali? Sir, actually, we move in last May 28. Alright. Kasi we were preparing for the July 4 kasi mahirap po yung mag-aayos ka and then para makita namin kung ano yung mga kulang-kulang pa na gagawin. However, it was smoothly
finish at the time of the inauguration. Ang medyo nagtagal po was the delivery of the yung elevator, kasi imported po yung elevator according to the contractor. Nakikita nga But po. Sorry. it was operational during the inauguration, July 4. Nakikita nga po sa mga pictures, RD, ang ganda, no? Ang ganda ng building, Yes, I understand high-tech yung building eh. Oo nga. Pwede niyo po features bang sabihin po sa amin kung ano ho yung feature? 7-story building pala po ito, ano? At if you don't mind po, yung pong syempre po, magkano po yung ginastos po dito sa pagtatayo at saka saan po nagmula po yung budget? Actually po, the building is built beside our DBM cottage. So, about 427 square meters. Maliit lang kasi yung lote namin na about 1,000 plus yung buong DBM lot dito sa Cabinet Hill. So, ang Cabinet Hill kasi, nandito lahat ng cottages ng secretaries of the different agencies. So we are lucky that we have our cottage here. So yung vacant lot, yung parang garden noon, doon namin po tinayo yung 7-story building namin. So the 7-story building has kompleto po ng we have it's solar powered. Wow. So yung ilaw namin po is solar. So pag walang kuryente, at least may ilaw kami. Maganda, so we will save on electricity, on lighting of the 7-story building. And we have also a generator, because we have to run our programs, yung systems namin, kung walang ilaw. And then we have a multi-purpose that could house about 100 people. Kasi usually, kung meron kaming seminar, we rent outside, lalo na kung yung meetings are initiated by the regional office, like budget forums, consultations. So, ang mga yon, at least, we will hold it already in our multipurpose hall. Ayun. And then, yung pinakataas, yung 7th floor. So, the multipurpose hall is on the 6th floor. The 7th floor is, there is also a space there where you can have small group meetings, and then an open area where you could unwind. Kung pwede kung summertime dito sa Baguio, or yung hindi maulan, you could put tables and have you can have visitors there. Okay. So yung 5th floor po, doon po yung office ng directors. And then the 4th floor is our finance and administrative division. And then the 3rd floor is our operations group. Kasi maliit nga yung space, kaya ang ginawa namin per floor yung per area. And then we have our record center at the 2nd floor, and then basement parking. So our basement parking can accommodate about 6 vehicles. And then, yung mga iba, nagpa-park dito sa side ng cottage sa may kalsada po. So, yun po yung yung features ng aming 7-story. So, actually, it's about 3 phases po yung construction niya. 3 phases. So, there were 3
releases from our central office po. Ayun. From our savings from our appropriations sa central office. Mhm. So yun po yung funding. About 208 million. But the contractor was able to bid it for 206. So yung 206, kompleto na po yon. Furnitures and fixtures, yung mga generators. So parang lumipat lang kami. Okay. All our fixtures are complete. Opo. RD, mabilis lamang Parang po. well-furnished, sabi nga. Ayun. Kumusta po yung partisipasyon ng DBM CAR ngayong budget preparations? Sir, we are almost done with the budget preparation for the 2025 budget. So, we were able to submit the budgets of state universities and colleges. Kasi yun po lang yung parang delegated sa amin sa regional offices. For the other agencies, we were able to assist them in the preparation of the budget. So, during our RDC consultation, when we heard the different agency budgets, we gave our inputs on how they will improve the preparation so that it would be aligned with the Philippine Development Plan until 2028 and the budget framework, yung priorities ng present administration. So, very involved po yung aming staff sa budget preparation, especially on the state universities and colleges po. Very good. Okay. Any message po para po sa inyong mga kababayan po sa CAR, RD Irene? Go ahead po. Baka po may mga pa-shoutout din po kayo. To all our to all Cordillerans in CAR, sa mga kababayan ko po from the 6 provinces in CAR and 2 cities, the DBM the newly constructed DBM regional office is more spacious. We can already have mas convenient sa kanila kung pumupunta na sila dito. So, we are always available in terms of advisory services, in terms of assistance in any transactions that you have in the Cordillera Administrative Region. So, our staff are, ang ano kasi namin is, yung 3 technical divisions, they are taking care of each 2 provinces each. So, well served naman yung aming mga clients. Ayun. Okay. Regional Director Irene Gahid ng DBM Cordillera Administrative Region, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi dito sa ating programa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pag-imbita sa amin dito sa Cordillera Administrative Region.